umaga po Luzon, Visayas, Mindanao. Ilang oras na lamang matutunghayan na natin ang huling pag-uulat sa bayan ni Pangulong Aquino. Samahan niyo po kaming balikan at suriin ang mga sinulong na programang nakamit ng tagumpay ng administrasyon sa loob ng isang taon. Ako po si George Bandola, kasama siyempre ang naggagandang sina Princess Habiba Sarip. Good morning, Princess. Good morning, George. Mapiyakapipita sa inyong lahat din. At si Vivian Gulya. Magandang umaga, Vivian. Good morning, George. Good morning, Princess. At magandang umaga po sa lahat ng ating mga taga-subaybay. Ito po ang SONA 2015. At upang bigyan naman tayo ng update sa nalalapit na State of the Nation Address ni Pangulong Aquino, gayon din sa pagbubukas ng 3rd regular session ng Kongreso, nakatutok sa batasang pambansa ang aming kasamang si Sweden Velado, habang nasa Senado naman si Jade Miguel. Para naman bigyan tayo ng update sa labas ng batasan, nasa Commonwealth Avenue ang aming kasamang si Julius Disamburun. Inaabangan taon-taon mga kaibigan ng sambayanang Pilipino ang State of the Nation Address ng isang Pangulo, kung saan inilalatag nito ang kasalukuyang estado ng bansa. At nakatakda ngayong araw ang huling pag-uusap mga boss nitong si Pangulong Aquino. Ngunit bago yan, balikan muna natin ang kanyang mga nagdaang SONA at ang mga naging mahalagang bahagi ng mga ito. Ihahatid sa atin yan ni Rocky Ignacio. Ang State of the Nation Address o SONA ay obligasyon ng isang Pangulo ng Pilipinas sa ilalim ng Article 7, Section 23 ng 1987 Constitution. Salig dito ang pag-uulat ng Presidente sa Kongreso kasabay ng pagbubukas ng regular session. Gagawin ito sa ika-4 na Lunes ng Hulyo sa ilalim ng Article 6, Section 15. Mahalaga ang pagdaraos ng SONA dahil ito ang daan para ipaabot ng Pangulo sa publiko ang katayuan ng Pilipinas pati na ang mga accomplishments sa mga inilatag na programa ng kanilang pamunuan. Sa kasalukuyan ay naka-76 ng SONA ang Pilipinas mula taong 1936. Ang huli at pinal na ulat ni Pangulong Aquino ang magiging ika-77, habang ito ang ika-29 simula ng manumbalik ang demokrasya taong 1986 matapos ang mapayapang People Power EDSA Revolution. Ang mandato nating nakuha sa huling eleksyon ay patunay na umaasa pa rin ang Pilipino sa pagbabago. Iba na talaga ang sitwasyon. Pwede na muling mangarap. Ang unang SONA ni Pangulo Aquino ay nangyari noong 2010. Ayon sa Official Gazette, ito rin ang kauna-unahang pagkakataon na inilahat ang ulat ng Pangulo sa bayan sa wikang Pilipino. Naging buod ng 2010 SONA ang pagbubunyag ng mga umano'y katiwalian at korupsyon sa nakaraang administrasyon. Katumbas na 1 milyong pamilyang Pilipinong nagugutom dati, pero ngayon ay nakakakain na ng tama kada araw. Umabot naman ng halos 1 oras ang 2011 SONA ni Pangulong Aquino. Tampok sa talumpati ang pagtatalaga nito kay retired Justice Conchita Carpio Morales bilang bagong pinuno ng Office of the Ombudsman. Sabi po ni Ruchir Sharma, pinuno ng Emerging Market Equities and Global Macro ng Morgan Stanley, Philippines is no longer a joke, close quote. Sa ikatlong SONA, hindi huminto ang Pangulo sa pagbubunyag ng mga anomalya, kabilang na dito ang umano'y coffee scam sa PAGCOR at pagbili ng second-hand helicopter na ibinenta umano ng brand new sa PNP. Kaakibat rin ito ang natamo sa loob ng 3 taon ang pagpapalawak ng PhilHealth members sa 85% at pagpapatupad ng AFP modernization. Hindi nga po nauubos ang mga Pilipinong handang makiambag na siyang ugat ng pagbabagong tinatamasa natin ngayon. Ang stratehiya, sagarin ang oportunidad para sa lahat, lalo na para sa mga mas nangangailangan. Sumentro naman ang 2013 SONA sa mga ang mahalagang panukala, ang same tax reform, responsible parenthood law at reforma sa edukasyon, ang K-12. Ang transformasyong tinatamasa natin ngayon ay magagawa nating permanente sa gabay ng Panginoon hanggat buo ang ating pananalig at tiwala. At hanggat nagsisilbi tayong lakas ng isa't isa. Patuloy nating mapapatunayan na the Filipino is worth dying for. The Filipino
The Filipino is worth living for. At idagdag ko naman po, the Filipino is definitely worth fighting for. Sa paglalahad ng accomplishment, naging emosyonal ang Pangulo sa huling bahagi ng kanyang ika-5 SONA. Inilahad nito ang tagumpay sa pagpapalakas sa edukasyon, social services, economy, infrastructure, ang malawakang rehabilitasyon sa pinsala ng lindol sa Bohol at Super Typhoon Yolanda, AFP modernization at ang pagbuo ng bagong Bangsamoro kapalit ng ARMM. At sa final SONA ni Pangulo Aquino, marami ang inaasahang tututok sa bayan. Ito kasi ang inaasahang magiging gabay para sa kanyang hamon na dapat magpatuloy ang pag-iral ng tuwid na daan. Nauna nang tiniyak ni Pangulo Aquino na sisiguruhin niyang maililipat sa susunod na liderato ang isang malakas at mas matatag na Pilipinas. Para sa SONA 2015, Rocky Ignacio. At bago po tayo umusad, nais po muli naming magpasalamat sa mga sumusunod. Social Security System, buti na lang may SSS. Land Bank of the Philippines, we'll help you grow. Philippine Science High School System. Department of Health, kalusugang pangkalahatan. Po ay nagpapasalamat sa Department of Trade and Industry, enabling businesses, empowering consumers. Philippine Health Insurance Corporation, benepisyong PhilHealth, alamin at gamitin. At sa Department of Environment and Natural Resources, nagpapasalamat po tayo. At syempre, sa Philippine Postal Corporation, you send, we deliver. Cafe de Amore for our sumptuous lunch at ang glorious blend, A Taste of Heaven. At puntahan na po natin mga kaibigan, si Julius de Samburun live sa Commonwealth. Julius? Maraming salamat sa inyo, George. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Nandito po tayo ngayon sa bahagi po ng St. Peter's Parish. Dito po yan sa kahabaan po ng Commonwealth Avenue. Kung saan po sa mga sandali pong ito ay mapapansin na po natin ang paghahanda na po ng mga otoridad na nandito po sa bahagi po ng Commonwealth area. Kung saan nga po yung nakapwesto na po yung ilang mga rescue and police units na nandito po sa area po ng Commonwealth para magbantay po ng seguridad ng mga darahan po, yung mga tutungo po dito sa area din po ng Batasang Pambansa. Doon sa mga gagawing kilos protesta nga po dito po sa area nga po ng Commonwealth. Kahapon nga rin, George, ay masusi na rin naghanda ang Metropolitan Manila Development Authority para nga po sa huling State of the Nation address ni Pangulong Benigno Aquino III. Ayon po kay MMDA Chairman Attorney Francis Tolentino, simula po alas 12 kanina pong madaling araw ay isinara po ang mga daanan dito po sa Commonwealth mula po sa may bahagi po ng Evergodesco hanggang dito po sa aming kinilalagyan sa may area po ng St. Peter's Church. Naglagay din po kasi ang MMDA ng mga concrete barrier dito po sa kahabaan ng Commonwealth para maging maayos po itong daloy po ng mga sasakyan sa lugar. At syempre nagbukas din, George, dito ng zip. Etong kabila ng aking kinaroroonan, ito yung pinaka-counterflow area dito po sa may kahabaan po ng Commonwealth Avenue. Mula po yan sa may area po ng Jockfer Building hanggang sa may lugar po ng Commission on Audit Northbound Lane. Nasa 1,000 at 200 MMDA personnel ang itinalaga po para magbantay sa kaayusan po ng trapiko sa lugar. At nagdagdag din po ang ahensya ng kanilang mga personnel at syempre naka-standby na rin po dito yung ilang mga ambulance and fire truck units para po sa oras ng emergency ay makaresponde sila agad. Sa ngayon, George, ay nagiging maayos pa naman at matiwasay ang sitwasyon ng trapiko dito po sa Commonwealth Avenue patungo po ng area ng Batasang Pambansa. So yan muna pinakahuling mga ulat. Wala pa rin dito sa lungsod Quezon. Para sa SONA 2015, Julius de Samburun, Telebisyon ng Bayan. Maraming salamat, Julius de Samburun. Babalikan ka pa namin mamaya. Walang wangwang at tuwid na daan. Ilan lamang yan sa mga simbolikong katagang binitawan ng Pangulo upang isulong ang pagpapatupad ng mabuting pagbabago sa bansa. At sa kanyang 5 taong panunungkulan, tinutukan ng kanyang administrasyon ang pakikibaka sa kahirapan at katiwalian sa pamamagitan ng paggamit sa kaban ng bayan. Ang ng Administrasyong Aquino pagdating sa ating pananalapi. Alamin natin mula sa aming kasama si Rocky Ignacio.
Ilalaang ko ang aking buhay para siguraduhin na ang ating demokrasya ay kapaki-pakinabang sa bawat isa. Ang pagbaka sa kahirapan at katiwalaan ang isa sa social contract ni Pangulong Aquino sa mga Pilipino. Pangunahing hamon sa pag-upo ng Aquino administration na itaas ang potensyal na ekonomiya ng Pilipinas mula sa dating turing na sick man of Asia. Isa sa ginamit na paraan ang pagbuo ng budget ng bayan ng Department of Budget and Management o DBM para sa sinasabing accountability at transparency para tiyaking magagastos ang tama ang kaba ng bayan. Nais ang Pangulo gamitin ang ibinapayad na buwis sa implementasyon ng malakas sa edukasyon at pangkalusugan na hindi nabibigay ng husto dahil sa umano'y korupsyon. Una sa naipatupad na reforma ng DBM ang zero-based budgeting sa 2011 national budget kung saan ang pondo ay dapat gamitin sa mga kapakinabangan ng publiko. Ito rin ang method kung saan dapat tukuyin ang mga nararapat na halaga at pangangailangan ng isang proyekto sa isang lugar. Nakasentro sa pagsuri ng implementasyon na nakapaloob sa social contract ng Pangulo, pagpapabuti ng sistema ng pamamahala laban sa korupsyon, pagpapalakas ng edukasyon, sapat na kalusugan at pagtamo ng inclusive growth. Umabot naman sa mahigit 600 bilyong piso ang inilaan sa social services, ginawang prioridad ang mga tunay na kailangan ng taong bayan o ang tunay na mga boss. Habang ang 2014 national budget ay tumuon sa progreso ng Philippine Development Plan 2011-2016 sa layuning makalikha ng dagdag trabaho, matatag na ekonomiya at pagbawas sa antas ng kahirapan sa bansa. Kasabay nito ang pagbubukas ng DBM ng website kung saan makikita ng publiko kung saan at paano ginamit ang pondo ng bayan. Nagpalabas rin ang Pangulo ng Administrative Order No. 48 na nag-aata sa lahat ng department heads at agencies na magpatupad ng hakbang kung paano nagamit ang nakalaang pondo para sa fiscal year 2015. Para sa SONA 2015, Rocky Ignacio, Telebisyon ng Bayan. Kabilang sa mga pinagkaabalahan ni Pangulong Aquino sa kanyang mga natitirang taon ay ang pagtitiyak ng malakas na ugnayan sa loob at labas ng bansa. Ang resulta ng kanyang halos sunod-sunod na biyahe sa iba't ibang mga probinsya at mga bansa ay ang pagpasok ng mas maraming puhunan sa bansa at ang pagbuo ng mas maraming oportunidad at trabaho para sa mga Pilipino. Balikan natin ang mga naging mahalaga ni Pangulong Aquino, gayon din ang pagbisita sa Pilipinas ng matataas na opisyal mula sa iba't ibang bansa. Narito ang ulat ni Elena Luna. Hindi malilimutang pagkakataon para sa mga Pilipino ang salubungin ng mahaba at malakas na palakpakan si Pangulong Aquino ng mga miyembro ng National Diet, ang lehislatura ng Japan. On behalf of my people, let me say now, domo arigato gozaimasu. Nitong Hunyo, bumisita ang Pangulo sa Japan sa imbitasyon ni Emperor Akihito. Sa muli nilang pagpupulong ni Prime Minister Shinzo Abe, pinagtibay ang mga bagong kasunduan at pagtutulungan uwi ng bansa, pasalubong sa mga Pilipinong mahigit 13 bilyong pisong investment pledges mula sa mga negosyanteng Hapon. Suporta pa rin sa Pilipinas ang inuwi ng Pangulo mula sa 3 araw na state visit sa Canada. Napili ng pamahalaan ng Canada na gawin ng Pilipinas na priority emerging market at country of focus na magdadala ng pagunlad sa kalakalan ng bansa at manganganak ng trabaho at pagkakataon para sa mga Pilipino. Sa pakikipag-usap kay Prime Minister Stephen Harper, lalo pang pinagtibay ang posisyon ng Canada na patuloy na suportahan ng official development assistance sa Pilipinas na umabot sa $111 million noong Pinalawig din ng Pangulo ang ugnayan ng Pilipinas sa ibang bansa sa pagtanggap ng mga bisita sa palasyo. Inilunsad sa Malacanang Garden ang Manila Call to Action on Climate Change sa pagbisita sa bansa ni French President François Hollande para ipanawagan ang pangangalaga sa kalikasan. Tinanggap din ng Pangulo ang bagong miyembrong leader sa ASEAN na si Indonesian President Joko Widodo. Ilang buwan matapos tagdaan ang kasunduan para sa proteksyon ng migrant workers, pinagbigyan ni Widodo ang apela ni Pangulong Aquino na ipagpaliban ang pagbitay kay Mary Jane Veloso na sinintensyahan dahil sa drug trafficking. At katulad rin ng maraming Pilipino, hiniling din ng Pangulo ang
pagpapala ng Santo Papa nang bumisita si Pope Francis sa bansa. Naging abala rin ng Pangulo sa pag-iikot sa bansa para gawin ang inspeksyon sa mga proyekto ng gobyerno. Layo ng rehabilitasyon ng Angat Dam sa Norsagaray, Bulacan ang makayanan ng lindol na sinlakas ng tumama sa Bohol noong 2013. Patuloy rin ang pagpapaayos at pagpapagawa ng mga airport sa bansa na nagbibigay ng karagdagang trabaho at negosyo sa mga Pilipino. Pinuntahan din ng Pangulo ang proyektong PPP o Public-Private Partnership for School Infrastructure sa Malolos Integrated School sa Bulacan at Tarlac National High School sa Tarlac para matiyak na natutugunan ang backlog sa mga bansa. Sinadya naman ng Pangulo ang isla ng Romblon para tingnan ng Provincial Hospital at Provincial Road doon na tutulong para mapabuti ang serbisyo publiko. Bago rin bumaba sa pwesto, naipagawa ng Pangulo ang Lulutan Bridge sa Ilagan, Isabela na inabot ng 20 taon bago nabuo. Ito ang isa sa pinakamahabang tulay sa Cagayan River. Hindi lamang para sa mga proyekto bumiyahe ang Pangulo sa probinsya. Ginawa rin niya ito sa pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan para kilalanin ang kontribusyon ng mga lalawigan sa kasarinlan ng bansa. Ngayong taon, pinangunahan niya ang Independence Day sa Santa Barbara, Iloilo, kung saan unang ibinagayway ang bandila ng sa labas ng Luzon. Iba namang yugto ng kabanata ng bansa ang naitala sa pagdalo ng Pangulo sa seremonya sa Sultan Kudarat para sa ceremonial turnover ng mga armas ng MILF at decommissioning ng kanilang combatants. Nakalagay na nga sa kasaysayan natin ang ipinakitang halimbawa ng mga kapatid natin sa araw na ito. Ilalagay rin sa kasaysayan kung ano ang tugon ng nakakaraming Pilipino sa magandang ginawa nila. Para sa SONA 2015, Elena Luna, Telebisyon ng Bayan. Samantala, dumako naman po tayo sa Senado kasama ang aming kasamang si Jade Miguel upang bigyan tayo ng mga updates kaugnay ng sesyon ng Senado. Ngayong umaga nga mamayang alas 10 ay magbubukas sesyon ng third regular session ang Senado bago tumungo ang ating mga senador sa batasang pambansa mamaya upang makinig sa State of the Nation address ng Pangulo. Ayon nga kay Senate President Franklin Drilon, kasama sa mga top agenda ngayon sa opening ng third regular session ay ang economic reforms, peace at saka better services. Sinabi rin ni Drilon na isa sa mga tututukan nila ay ang Public-Private Partnership Act at amendment sa acquisition of right-of-way. Sinabi rin ng Senate President, 6 na priority bills ang kanilang tututukan sa nalalabing pamumuno ng Aquino administration, kasama na nga rito ang Bangsamoro Basic Law, gayon na rin ang Freedom of Information Bill. At syempre inaasahan din na ipapasa on time ang 2016 General Appropriations Act o ang proposed budget natin for next fiscal year. Sa ngayon ay wala pa tayong nakikitang mga senators dito sa plenary hall, pero aabangan natin mamaya ang kanilang mga expectations sa SONA mamaya ng Pangulo sa Batasan Pambansa. At iyan muna ang pinakahuling balita mula dito sa Senado, kasama ang Unit 3 para sa SONA 2015, Telebisyon ng Bayan. Maraming salamat sa iyo, Jade. Muli po mga kaibigan, ang SONA 2015 ay niyahatid sa inyo sa pamamagitan ng Social Security System. Buti na lang may SSS at ang Land Bank of the Philippines. We help you grow. Hindi pa po dyan natatapos ang aming talakayan. Marami pa tayong pag-uusapan. Dito lang yan sa SONA 2015.